Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. News. Mga mainit na bareta ngayon sa Senado Nacional, inumpirmar kasugman ni House Secretary General Rijilal Velasco na ipapasa na ang tulong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa opisina kang House Speaker ngunya na simana. Nakataraan magtapos ang sesyon kang Kamara sa maabot na Biyernes, Pebrero 7, as nakataraan magbalik sa maabot na Hunyo 2 na. Inot naman sinabi ni Velasco na nagkaperang biyemuro kang Kamara ang naghagad din bastanteng oras sa iya para makapagsaangat pa ng ikapat na impeachment complaint. Kang haputon man kung mayo ng pag-asa ang ikapat na impeachment complaint, ipinahayag ni Velasco na bako man kaya ano man na oras asin na one-third kan na biyembro ang pwede mag-indosar kani. Nasa 103 biyembro ang Kamara ang dapat na mag-indorsar kang impeachment complaint para ini may padraman sa Senado. Makalihis kani ang Senado naman ang madesisyon asin baserbing impeachment court. Kung magyari ini, dahil ay kaipuan pa para sa House Committee on Justice na magkurusin ng mga pagdangog para sa impeachment complaints. Mientras tanto sa katagod na bareta mga tugang, dahil lamang makikiaram si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa anumang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inialiwat na tinubandong kang Palasyo Malacanang kasunod kang payag ka nagkaperang kongresista na cause of delay ni President o sa ang kausa kang pag-abala iyo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para dagos na mag-abante ang impeachment. Sigun kay Executive Secretary Lucas Bersamin, yaon sa kamot o poder kan Kongreso ang pag-aksyon digdi. Mayo bang planong makiaram ang Presidente sa sarumpagay sa co-equal branch kan gobyerno na may eksklusibong jurisdiksyon sa impeachment complaint. Respetado man kang Presidente ang Kongreso bilang sarong institusyon. Matandaan sinabi kang Presidente na mayo siyang panahon sa impeachment, bagay na itinukdong rason kanagkaperang kongresista kung kaya dahil ini nag-aabante duman sa Kongreso. Alagad paliwanag pa ni Bersamin, ang payag dati kang Presidente, opinyon sa naman asin dahil man nagsusugo o nag-iimpluensya sa mga lehislador. Sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, ikinahadit kang Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, ang sinasabing pagtatagaman ng bilyones pesos na pundo para sa ayuda sa iraram kang 6.3 billion pesos na 2025 national budget. Sigun ki Caritas Philippines Executive Director Father Tito Calwag, panahon na para maghiro asin magprotesta laban sa korupsyon. Asin mas barigdi kay Puan nin pagkakasaro asin baging liwanag para sa mga korupsyon. Dawa na nga kay Puan subutang ayuda para matabangan ang mga tirios, importanteng tawan ang mga ini ning programa na talagang batao ning oportunidad sa ida para mapakarayaan sa idang pagbuhay asin dahil magparaasa sa naresibing ayuda. Tinawandong pa ni Father Calwag na panahon na para gamiton ang national budget bako para sa mga ayuda kundi sa mga proyektong matulod sa pagbuhay kan mga Pilipino. Nagpanawas naman mga tugang ng resolusyon ang Commission on Elections na tutugutan ng mga otoridad na arestaron ang mga vote buyers asin sealers daw mayong warrant of arrest. Sigun sa Comelec, katuyang ka resolution number 11104 para mapanaba ang kakayahan kan umapahiwas ang kakayahan kang komite ong kontrabigay kang Comelec na iyo ang nagmomonitor ka mga vote buying asin sailing ngunya na eleksyon. Nakaparaman digdi na pwedeng nakukun ka mga otoridad ang isayman na maaktuhan hindang nagpupurbar na magbalga sa pigatalaan na patakaran kang Comelec. Ang mga maarestar na darahon sa mga pinakaharaning istasyon kang pulisya, mientras tanto ang mga materialis o ebidensya na magkukuha itatauman sa Commission on Election. Kakampi Network News. Pinatalidan asin pinamulta kang Korte Suprema kang Pilipinas ang sarong West o Judge
na nagkakapot sa kaso ni dating Senador Leila de Lima, huliman subot sa misconduct as in neglect of duty. Sa resolusyon ay pinalwas ka nagtalikod na Nobyembre 13 taon 2024, pinatawan kang Supreme Court First Division in 36 pesos na multa si Muntinlupa Regional Trial Court Judge Romeo Buenaventura matapos mapatunayang guilty sa simple misconduct as in neglect of duty sa pagpugol sa high-profile drug case ni de Lima. Kabalidi ang 18,000 pesos na multa para sa simple misconduct as in 18,000 pesos para man sa mga o sa simple neglect of duty in the performance o non-performance of official function. Nagugat subot ang kaso sa sarong administrative complaint na isinangat ni Attorney Teddy Esteban Rigoroso as in Attorney Rolly Francis Pioro na legal counsels ni de Lima. Sigun sa mga abogado, nabalgan ni Buenaventura ang judicial ethics na nagkausa ning undue delay sa pagdesisyon sa motion for bail kan dating kansa ng kliyente sa irarom kang criminal case number 17-167 kung saan ang dating senador inakusaran ng illegal drug trading. Sigun sa ida, dapat tulos nag-inhibit sa kaso ang judge daraman kang conflict of interest hulitaan sa entugang na si Emmanuel may direktang papel sa paghahanda kang ebidensya laban ki de Lima. Alas 5:15 ang oras yatong ngunyan, isinangataman kan Department of Justice sa Court of Tax Appeals ang mga kasong tax evasion laban sa tulong industrial corporation sa Pilipinas. Ang nakdang linikan DOJ bilang kasibagan sa isinangat na reklamo kan Bureau of Internal Revenue sa DOJ kontra sa tulong korporasyon sa irarom kan sa indang run after fake transaction. Sumirkat sa 20 kasong kriminal ang isinangat laban sa mga korporasyon as in opisyal, uliman sa paggamit ng peking resibo, halis sa mga ghost company, tangani mag-iwas sa pagbayad sa buwis. Isinangat ang 14 kaso laban sa Total Metal Corporation, 4 sa Equator Energy Corporation, as in 2 sa Limhauco Metal Industrial Incorporated. Ang mga kasong ini, pagbalga sa Section 254 as in 255, may koneksyon sa Section 253 as in 256 ka National Internal Revenue Code ka 1987 na pig-amindaran. Oras ko niya mga tugan, 16 minutos po magalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Sa iba pang mga bareta ko niya sa Senado Nacional, nagsangat man ng kasong kriminal ang Bangko Sentral ng Pilipinas as in Philippine National Police laban sa anom na individual huliman sa tuyong pagraot kan mga sinsilyo. Sa pahayag kasugma, ipinahayag kan Bangko Sentral na naalistar ang mga individual sa magkasurway na intrepid operation duman sa Siquijor, sa Boracay asin man sa Aklan. Saro sa mga sospek nag-viral matapos na raoton ang 10 pesos na sinsilyo asing gibon singsing. Sigun sa BSP, ipinagabawal ang pagraot, pagpakit asin pagsulo ka mga kwartang papel pati naman sinsilyo. Kung mapapatunayan nagkasala ang mga sospek, pwedeng mahampang sa 15 taon na pagkakapreso asin bultang abuton sa 20,000 pesos. Ang tabiyaran po at mga tugang ang mga report magaling sa mga pagriban niya sa lawas. Sa iba pa mga bareta niya tungo sa Lado Nacional. Tinawanto ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang importansya kang international cooperation para sa pagdepensa sa soberenya. Asin pagmantinir kan tranquilidad draman kan global security concern sa Indo-Pacific region kung saan nahampang sa mga angat ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ginibong ni Romualdez ang pahayag sa ginibong welcome reception para sa mga partisipantes sa Parliamentary Intelligence Security Forum na kumpuesto ka mga dati asin presenting legislador sa ibang nasyon, mga diplomats, securities and technology expert. Ibinahagi kang leader kang Kamara na ang pagtitiripon sa sarong pagsuporta sa sarong role-based international order, pagpapasalarom sa relasyon asin pagsiguro na mayong nasyon sa ritman o dakula ang sulong mahampang sa aggregation asin man pananakot. Ang Pilipinas, host ka nasambit ang forum ngunyan kung saan sentro kang urulay ang roles-based international order sa Indo-Pacific region. Sinabi ni Romualdez na ang Indo-Pacific region ngunyan dahampang sa global security concerns arugan aragawan ning teritoryo, economic coercion, cyber threats, as in geopolitical rivalry.
Mientras tanto mga tugang, inaprubaran na kang Kamara de Representantes sa ikatulwa sinuhuling pagbasa ang House Bill number 11317 o ang propestong patawaring kabaga milyon pesos o 500 mil pesos na multa ang mga makakastigong guilty sa pagiging nuisance candidate o mga paribok na kandidato kada eleksyon. 193 na mga kongresista ang nagbutong pabor partikularmente o sa propesto asinman apat ang kuminontra. Katuyang kang propesto na maproteksyonan ang integridad ng eleksyon sa nasyon laban sa mga nagsasangat ng Certificate of Candidacy na bakuman seryoso ang pagdalagan asin ang lilibok sa naman sa electoral process. Bigatalaan kang propesto ang pagabindar sa Omnibus Election Code of the Philippines o Batas Pambansa 881 taganing paiwason ang definisyon kan nuisance candidates as ibali ang mga nagsasangat ng COC para magganansya o magresibir ng iba pang konsiderasyon. Sa presenting lay, solamenting pagdiskwalipikar sana ang pwedeng aksyon laban sa mga deklaradong nuisance candidates alagad mayong ipinapataw na multa o kastigo laban sa sainda. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugan, 19 makalampas ang alas 5 ng pag-aga. Sa mga bareta hari ko niya sa luwas, sa roang gadan sa nangyaring aksidente dyan sa Banuan, Pamplona, Camarines Sur. Report hali kay Mike Gravito. Mike. Di malas na pinuwian in buhay anday panabibistong motorcycle rider matapos na ini ang makasabat ni aksidente dyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Pamplona pasado alas 8 nin aga kasunma kan mangyari ang aksidente sa kalabaan kan Maharlika Highway sakop kan Barangay Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Binabagta subot kan sarong nga kolor itom na single motorcycle na pigmamaneho kan day panabibistong lalaki ang nasambit ng lugar papasaringon sa direksyon kan Banuan ni Limanan, Camarines Sur. Mantang ini ang nasa proseso ni na pag-overtake sa sarong sasakyan ang nasambit na nga biktima ang buminodal sa sarong motorsiklo na pinagmamaneho kan sarong Charlito Tantoy, residente kan Barangay Buenavista, San Fernando, Camarines Sur. Matapos na bumudal sa nasambit na motorsiklo, ana sasakyan na motorsiklo kan biktima, ana suminabat sa sarong trailer truck na pinagmamaneho kan sarong Alberto Miguel Jr., residente kan Bungabon, Nueva Ecija. Ninuli sa pagkakabangga sa duwang mga lulundan ang motorcycle rider ang tulos nag-urlanto sa konkretong tinampo dalan para ini ang magsapo ni na fatal injuries sa inglawas. Ang mga residenteng nakahiling sa pangyayari ang tulos man nagapod kad mga otoridad ang biktima pinagdara dyan sa Bicol Medical Center sa Dinaga kung sa insya ang dumana pinagdeklara nga gadaan kan mga doktor. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:21. Balik kita sa iba pang detalles ng mga bareta ko dyan. Bareta pa sa lado nasyonal. Pasado naman sa ikatulo asinuhuring pagpasa naman sa Kamara ng Representantes ang House Bill number 11357 o ang propestong mamindar sa Universal Healthcare o UHC Law. Ini para mayaba sa 3.5% hali sa presenting 5% ang premium contribution rate para sa mga miyembro ng PhilHealth. 191 naman ang mga kongresista nagbotong pabor sa propesto asin tulusan na nagkontra. Basado sa propesto ang premium scheme, i-adjust kada taon basado sa actual real studies asin ripasuhon kanserong independent non-government body asin kay puan aprobaran kang Kongreso. Sinusugo man kang propesto ang Department of Health asin ang PhilHealth mismo na magbilog ning mekanismo para man sa pagpapababa kang premium contribution rates. Mabilog man ning UHC Coordinating Council para man sa mas pagpapakusog asin pagaparikas kang implementasyon kang UHC Act. Masangat ting kaso murder pati naman frustrated border ang kampo ka National Bureau of Investigation NBI pati naman Philippine National Police may koneksyon sa pagadan. Idating Board Secretary kang Philippine Charity Sufficiency Office Wesley Barayuga. Sigun sa NBI organized as in Transnational Crimes Division. Nayuban ang nag-ibisikar kang kaso kabali sa mga isinangat na kaso o isasangat na kaso ang mga sa mga personalidad
may koneksyon sa ambos ka nagtalikod na 2020. Kung saan kabali sa mga respondent sa reklamo si dating PCSO General Manager Rowena Garma, dating National Police Commission Commissioner Enilberto Lirando, police officials Jeremy Kausapin, Santi Mendoza, si Nilson Mariano. Matandaan, nagtulod ang kaso matapos magtaon ng testimonya. Sa Quadcom, si Mendoza dapit sa insidente ka nagtalikod na Hulyo 30 taong 2020 kung saan nagadan si Barayuga sa rong ambos harini sa opisina ng PCSO duman sa Mandaluyong City. Sa sayang testimonya, inikasuran ni Sante si Sinda Rowena Garma asin man Enilberto Lirando bilang mga utak subot sa pagpapagadan kay Wesley Barayuga na tulos man pignigaran ni Garma asin Lirando ang mga akusasyon enot sa pagdangugkan na Quadcom Committee. Siniguro kang Palasyo Malacanang sa publiko na gagamiton kang gobyerno ang General Appropriations Act 2025 National Budget na may transparency as sinasusog sa good governance principles and laws. Sa sarumpayag kasugma, sinambit ni Secretary Lucas Bersabin ang naging pagbeto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kang largest amount of appropriations in history. Sigun kay Bersamin, nagkaigwa na nin mas istriktong mga kondisyon sa pagkaparuwas ng mga budget sa gobyerno. Matandaan, dahil pa rin nahaloy, nagsakat man si dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao City Congressman Isidro Ungab ng petisyon sa Korte Suprema. Kontra sa 2025 national budget, naigwa sumot mga blanco. Dinipensa man ni Marcos ang national budget as indinawan doon na mayo siyang nahiling na blanco bago siya nagfirma. So, berikat na sing sagod sa 480 pesos ang kada kilo kang presyo kan urig duman sa National Capital Region. Uli kanina nakapuda ng mga nag-aataman na magtalaan ng maximum suggested retail price para man sa mga karning urig. Sa datos kan Department of Agriculture, ang presyo kan pork belly pagalis sa 380 pesos, sagod 480 kada kilo, mentras tantong ang pork ham o kasim unman 340 sundo sa 420 pesos ang kada kilo. Ikinukonsider kan sa bang industriya ng agrikultura ang presyo kang urig sa NCR na halangkaw na maray. Ang grupo, sabi kang grupo, panahon na para sa DA na ikonsiderar ang pagbubugtak ng maximum suggested retail price sa mga urig, lalo na sa Metro Manila. Mentras tanto, sabi man ni Agriculture Secretary Francisco Lauri Jr., ikinukonsider na ang sinampit ng purpwesto. Sa iba pang mga baretan niyato ko dyan sa Radyo Nacional, alas 5:26 ng pag-aga. Dagos naman nagkalas ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yan tagaling mapakatamanan subot ang ng academic freedom. Pigbulgar kang COCOPEA ang formal na paghagad kan council kan nagtalikod na Enero 30 ka Presidente Marcos na bawiu na ang membership kang grupo sa Anti-Insurgency Task Force kan gobyerno. Ginibo kang grupo ang desisyon matapos ang konsultasyon sa mga biyembro asin pagbubusisi ka silang core advocacies. Kinumpirmar kan Philippine Coast Guard na duwa pang barko kan China Coast Guard ang nasiripan harini sa Luna, La Union, kasubang pag-aaga. Sigun kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Uri kani tulos man ipinagsugo ni Philippine Coast Guard Chief Admiral Ronnie Hill Gaban ang deployment kan BRP Cabra asin Bagakay tagaling i-monitor ang mga nasambit ng Chinese vessel. Napakaraman na mga barko kan China may bow number 3301 asin 3304 asin nahiling ka nagtalikod na Domingo 34 nautical miles o 63 kilometros na distansya sa baybayon kang Bulinaw, Pangasinan. Sigun kay Tariela, ini nang konsiderado ng pinakaharani sa pagdulok kan Chinese Coast Guard sa isla kan Pilipinas. Kakampi Network News. Sa iba pa mga bareta niya itong mga tugang, idineklarada ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chuy Laurel Jr. ang full security emergency on rice.
Sigun sa sekretaryo, ibinasi ninda ang deklarasyon sa rekomendasyon halis sa National Price Coordinating Council. Dagdag pa kani, uliman sa nasabit ng emergency declaration, pwede na nindang bypass ang mga rice buffer stocks ka National Food Authority para maging stable ang presyo ng bagas. Uli kani maging accessible naman ang bagas sa mga parabakal. Ito naman sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nasabit ng deklarasyon para man mapilitan maghuros ang presyo ng bagas. Mantinido pa kay halangkaw ang presyo ng bagas sa merkado, dawa na ibinaba naman ang presyo kan mga produksyon. Naglaog na ang Commission on Human Rights sa nangyaring nabulilyasong pananambang upang aambos sa Cainta Rizal ki Magsasaka Party List First Nominee Legion de la Cruz. Sigun sa CHR, nagpadala sila ng investigation team tangaling imbestigaran ang kaso ni De La Cruz. Erot naman sinabi kan Magsasaka Party List na ang posibleng state-sponsored ang pagpulbar sa buhay ni De La Cruz. May kukumpara kaya subot ang nangyari ki Legion sa mga nairestrong kaso ning pagdugot at simpagadan sa mga aktivista na galaban para sa diretso kan mga parauma. Makumang kakuha ang naging rason ka mga pulis sa mga arestar sa inda sa iya, lalo na tasakop kang immunity from suit si Legion huliman sa peace agreement kang gobyerno asin Revolutionary Proletarian Army Alex Bungkayo Brigade kung saan absuelto sa mga kaso ang mga nagkakaso bago kan taon 2000. Inaaraman kang party list kung konektado sa nakalis na o sa nakalis asin abokasya ni Cruz ang nangyaring pang-amos nili kung saan darakulang kaso ang nakaraban kini dapit sa daga kan mga parauma. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. Eksakto alas 5:30 ng paggaga. Mga bareta sa Kakampi Network News, mapadagos at yan. Mga bareta sa lunaan tabayanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Nantabayaran naman kita sa 99.3 sa KM Kakampi, dyan po sa Partido area. Sino man po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Good morning man sa mga nakantabay sa Muya via FB Live. Ang sa Muya mga regular na mga parantabay ki Samson Figueroa, ki Maxima Oliver, isi pa nakantabay sa tungo niya na pag-aaga. Ki Maria Teresa Ciruelos, mga nakantabay sa FB Live kan Kakampi Kamsur, sa mga nakantabay man sa FB Live kan BBS FM 91.9. Good morning ki Lauro Rivera San Jose. And sa FB Live man kan 99.9 WEB FM Kamsur. Good morning sa mga taga-Rinconada. Marinaagaman sa mga nakatutok sa FB Live kan EBFM ki Kulot Mendoza. Nagpa-shout out ki Francis, Jasmine, asin man ki Totoy. Asin sa mga nakantabay on air, unyang pong pag-aaga. Martes ng unyan, Pebrero 4 taon 2025. Mabalik ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Kakampi Network News. Network News. Kung ano ang bayang epekto kani, in kaso magpauto ning deployment ban, pakusana para sa mga obrerong Pilipino, kundi pati naman sa relasyon kang Pilipinas sa asin man Kuwait. Mientras tanto mga tugang, sumirikat sa 70 karnap na mga bihikulo ang nabawi na. Mientras tantong 45 individual man ang arestado sa rumpulan na operasyon kang Philippine National Police Highway Patrol Group kanimbulan na Enero. Pasado sa report kan PNP SPG Director Police Brigadier General Ilyasar Bata, abuton sa 66 na mga bihikulo ang silang nabawi, daraman kasi ng mga piglansan na operasyon, ngunit na balik na bulan kang Enero sana. Sa sinabitan bilang 59 sa mga ini, anas 4-wheel vehicles, mientras tanto 17 ang motorsiklo na nagresultaban sa pagkakarestar 48 o 45 suspect nin panghabuning bihikulo. Katakot kani 14 kasong kriminal ang isinangat na kang SPD laban sa mga involto sa vehicle theft. Apor sa kasong karnaping, istrikto man nagpapautob ang SPD ning late trapiko sa ranom kang Republic Act number 4136 o Land Transportation and Traffic Code kung saan sa 420 kotse asin 2,534 motosiklo ana impound. 9,857 ang pigpalawasan ng Temporary Operators Permit o TOP
5,895 Ordinance Violation Receipt o OVRs, asinman 24,883 na traffic citation tickets. Siniguri mata na parago sila babantay sa mga tinampo asin ipapautob ang patas na ley. Sa iba pang detalles ka mga baretan niya tungkol niyan, hilagad kan Department of Social Welfare Development DSWD sa Commission on Elections na i-exempt ang 12 billion pesos na kantidad ng ayuda para sa kapos ng kita programo AKAP na pundo sa election spending ban para sa eleksyon ngunyan na 2025. Ini ang ipinahayag ni Chairperson George Erwin Garcia sa Senate Inquiry manungkol sa proposed enhanced guidelines para sa kontrobersyal na AKAP. Sigun kay Garcia, nagpadara ang DSWD sa iyaning surat kanagtalikod na Enero 16 nagahagad sa sainda na i-exempt ang 12.663 billion pesos na pundok ang AKAP sa election ban. Ini mas pa sa 882 million pesos na natawanan ng exemption kan Comelec kang enot na parte kang bulan. Sinabi Garcia na dahil niya pa inaaksyonan ang kakaran kan DSWD hulita dahil pa sina natawanan kang ahensya ng guidelines sa implementasyon ng AKAP na salo sa mga kondisyon na pigatalaan kang Comelec sa pag-aprobar sa enot na kakagadan sa exemption na may pag-aaram sa 882 million pesos. Apura sa AKAP, sinabi ni Garcia na ang DSWD dahil maragtaon ng guidelines para sa 27 iba pang social programs. Araw kang ipinataw na assistance o ipinataw kang assistance to individual in crisis situation o AICS, inihiling ban kang Comelec ang kabinugan na pagbabawal sa pagbariwas ng AKAP 10 aldaw bago ang eleksyon. Partikular, naghahadit ang nagkaperang miyembro kang Kongreso, kabali si Senador Ivy Marcos, maparipit sa 26 billion pesos na pundo para sa AKAP, na pigmantinir ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa inaprobaran na 2025 national budget. Enot naman ay binasura kan mga pamayukan na Kongreso ang mga pahayag na ginagamit ang programa bilang political tool bago ang eleksyon sa Mayo taon 2025. Enot naman sinabi kan DSWD, istrikto ang kaniya ang mga patakaran sa implementasyon kang AKAP na ganima siguro na ini dahil magagamit sa pamumulitika. Kakampi Network News. Susuportaran ni Senate President Gis Escudero ang idideklarang National Food Security kan Department of Agriculture. Sigung Escudero, importanteng magibo ang gabos na pagi tanganing maibaba ang presyo kang bagas sa panggagabsan. Pinawandong kan lider ka Senado, naghalangkod na presyo kang bagas ang mayon na rason sa paglangkaw kang inflation. Ibinahagi ni Escudero na kung inkaso mapatulayan sana na tama ang kandalan kang Federation of Free Farmers sa idineklarang National Food Security Emergency, nakasiguro man siyang tulos na aksyonan ka ni Agriculture Secretary Francisco Chuy Laurel Jr. para maitama ang anuman na day bagayon na epekto sa posibleng darahon kani. Inot naman ang kapunan na sabit ang grupo na pag-adaran na mo ng maray ang pagdideklara ka National Food Security Emergency hulita pwede makapiklar sa ganansya ka mga local growers ang pagbabakal ka mga istakang bagas ka National Food Authority sa mas hababa na kantidad kumpara sa presyoan sa merkado sa presente. Pig-anunsyer kang Philippine National Police na sa inalang na-arestar ang salo sa mga opisyal na pulis na imbulto sa kontrobersyal na 6.7 billion pesos na drug case sa Manila kanagtarigod na 2022. Ipinahayag ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fardo na binisto ang police officer na si Police Staff Sergeant Arnold Tibay. Arestado si Tibay kang Criminal Investigation and Detection Group kanagtarigod na Enero 31. Siya saro sa apat na aktibo asin nagatago na nakalistino sa Southern Police District. Nasa kustodiya na siya ngunyan kan District Special Operations Unit kan CIDG. Sa presente, igwapang 8 pinaghahanap sa panginot ni General Narciso Domingo kung saan paragos ang sa edang pangapudan na magsuko na sa naini. Matandaan kang Enero 15, sinugo kan Manila Regional Trial Court ang pag-arestar sa 29 pulis na inakusaran na kinawatan ang prosecution matapos madakop ang 900 umakumpiskar ang 990 kilos ng drug bust sa Tondo kanagtalikod na Oktubre taon 2022. Ang nasabitan droga na-discovery sa establishmento na pag-urgaring ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo, ang intelligence officer kan PNP Drug Enforcement Group. Pinalawas sabot kang grupo na arestado nila si Mayo matapos ang pirang aldaw na may tulay na nagpapailing na gusto nilang tanggalon sa kaso.
Sa presente, guwapang 21 aktibo asin dating police officers ang naarestar na may pagkaram sa nasambit ng kaso. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:48 nin pag-aaga. Balik kita sa mga bareta. Mga bareta hari sa mga pagriba sa luwas. Kasubago may gadan sa aksidente sa Pamplona. Saragay, Camarines Sur, duwaman na estudyante ang gadan. Huli sa aksidente sa Tinampo, bareta haliki Mike Gravito. Dead on arrival dyan sa Ragay District Hospital sa Banuaan kan Ragay, Camarines Sur. Ang duwang mga estudyante nalunad din sa motorsiklo matapos ng mga ini. Ang di malas makasabat ng aksidente dyan sa Banuaan kan Ragay, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Ragay, pasado alas 5:20 ninhapon kasudma kan mangyari ang makangirhat na aksidente sa kalabaan kan Andaya Highway sakop kan zona 6 Barangay Epsimion, Banuaan kan Ragay, Camarines Sur. Sa report kan nagresponding mga otoridad binabagtas kan sarong kolor itom na Honda Wave single motorcycle ang nasambit ng lugar, pinagmamaneho kan driver biktima na pinagbistong si Brix Belia, 19 anyos, soltero, residente kan Barangay Lower Omon, Banuaan kan Ragay, Camarines Sur. Backride an sarong Jamaica, 16 anyos, estudyante, residente kan kaparehong barangay kan nasambit ng biktima. Mantang sinda ang papasiringon sa southbound na direksyon ang nasambit ng motorsiklo ang nabangga kana kasabatan kaining Isuzu forward wing van truck na pinagmamaneho kan sarong Ernesto David, 49 anyos, residente kan Banuang, Santa Barbara, duman sa probinsya kan Pangasinan. Dinhuli sa pagkakabangga kan nasambit ng truck sa motorsiklo kan mga biktima, ang duwang sakay kan nasambit ng motor ang parehong nagkatarumba sa konkretong tinampo dalan para sinda ang magsapo ni na pagkairidos sa indang mga lawas. Ang truck na nakabangga sa motorsiklo kan mga biktima at dire-diretso pa na nagadalagan asin duman buminodal sa poste kan Casoreco 1. Ang mga residente nakahiling sa pangyari ang tulos nagapod kan mga autoridad asin pinagarespondihan ang mga biktima pinagdara dyan sa Ragay District Hospital. Halaga ng mga biktima deklarado kan mga doktor dead on arrival. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito kunya matugang 10 minutos antes magabutang oras na alas 6 ng pag-aga. Balikan tayo ba pa mga bareta kung dyan, mga bareta pa manggirari sa lado nasyonal. Liwat na tinawandong ang Philippine National Police na may pamulitika sa iba pang agenda ang pagkukulisil ng Uplan Katok. Ginibo ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pahayag matapos ipakapunan kang Comelec. Nasuspindiro ng operasyon, ulita pwede ini magamit sa pananakot asin pangaharas ngunya na eleksyon. Sigun kay General Marbil, bilog na taon ng ginigibo ang Uplan Katok basado sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bayo sumot ba siya na mga sinasabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, ulita legal, nag-agi sa tabang proseso asin target sa naman kaning ipagirumdum sa mga gun owner na mag-renew kan sa indang mga pasong lisensya nin Banil. Mientras tanto mga tugang, sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Lado Nasyonal, sisimbagon kang simbahan ang laban sa mga pali na imbulto sa mga korupsyon o rugna sa issue ng sexual abuse sa mga jóvenes asin maluyang sektor kan sa syudad. Ina sinabi ni San Carlos Bishop Gerardo Alminasa, Vice Chairperson ng Catholic Bishop Conference of the Philippines on the Minors and Vulnerable Persons, na pigirespeto kani ang proseso kan korte sa presenteng na presente na kukulisin ng pagdangog sa kaso ka mga paling imbulto sa pang-aabuso asin hinahalat ang resulta kan investigasyon bago maisa publiko. Sigun kay Bishop Alminasa, tuloy sa ibubulgar sa publiko kasimbahan para sa karaman ka nasakupan ang kaabdan kang investigasyon oras may sintensya na o resulta ng ipinalawas ang korte laban sa padi. Nagpagpakang obispo, sinusunod din na ang victims first policy kung saan tinatabangan ang mga biktima ng pang-abuso. Nanindugan man ang opisyal. Nanawagan ni may ibang mga biktima anday man nagparagos sa pagsaangat ng reklamo. Pinag-aadal ang kasimbahan ng kaso asin nakakaigwa ng investigasyon na kung mapatunayang guilty ang sarumpadi, papatawan inining kastigo basado sa nakaparaban sa canon law asin kung inisente sa reklamo makakaigwa ng reparation para sa naraot na reputasyon.
Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga bareta sa Radyo Nasyonal, inarestar ka mga pulis asin dahil dinukot ang sarong party list nominee na nainot ng nai-report na tinambangan o inambos asin nawawara sa Cainta Rizal dahil pananaloy. Sigun kay Marikina City Police Chief Police Colonel Erwin Dayag, ang paraumang anmak sa party list nominee asin dating commander kang Alex Bungkayo Brigade na si Legion de la Cruz inarestar sa kusog kang sarong court order na pinaluwas kan Las Piñas Court ka 1992 uli sa kasong paganan. Ipinaluwanan ni Dayag na kan makumpirman din ng may pinjenteng warrant of arrest ni De La Cruz tulos din na ining pigbalidate sa husgado asing ginibo ang pag-aristar. Alagad, kang impormaran subot ka mga pulis ni De La Cruz na sisirban siya ng warrant of arrest, nagbunot ng baril asin nagpaputok sa mga pulis. Pinurparan subot niyang dumunag asin nabangga sa rong pulis, digdi na subot pinaputokan ka mga pulis ang rueda kang bikilo ni De La Cruz na resulta tangaling arestado ini. Paglinaw kang pulis siya sa Pasig City asin bako sa Cainta Rizal na dakop si De La Cruz. Piglino malidayag na nakasibilyan sa naman ang mga pulis ulit partisindakan sa rong intelligence group asin pinigaran na binugbog nila si De La Cruz asin mahiling man subot ang ginibong pag-arestar sa surusulot na body cameras kang arresting officers. Pahiling ini sa sainang gamit na body cameras. Sigun ki magsasaka Party List General Secretary asin Legal Counsel Attorney General Du. Bagong insidente, may binisitang amigo si De La Cruz sa Cainta Rizal. Alagad kang pasakay na siya ng bihikulo. Mga alas 11 pagkaaga, takaling magpuli, bigla na sanang dinulok. Kansarong lalaki na kasibilyan, asin ang kapot, kung may real estate. Naarisasubot ni De La Cruz na armado ng lalaki, kaya nagduda siya digdi, asin ladong nagrarom ang sayang pagduda kan na may riding in tandem, na armado, na nagpundo, haralisa sa iya. Nakabati siya ng peligro kaya pinandar niya ang sayang bihikulo, alagad pinaputokan siya kaya mga nabistadong lalaki. Pinulbaran subot na magdulag ni De La Cruz, asin kamakabot sa barangay Manggahan, Pasig City, nakorner siya sa sarong dead end. Digdi parang subot, nagpabisto na ang mga lalaki na mga pulis kan Marikina. Inaakusaran kang grupo ang mga pulis. O inaakusaran man kan grupo ang mga pulis na pinusasan si De La Cruz, kinulgan, bago na nagdiskusyon kung itutunomen managal siya sa estasyon ng pulisya o gagadado na. Alagad, nagpailing ang mga pulis ng sarong warrant of arrest na may petsang 1992 pa. Kakampi Network News. Solamente 5 minutos na mga tugang antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. May pasiba niya itong mga pagkiripa? Okay. Ay, nako. Mientras tanto, matugang sa iba pang detalles ng mga bareta niya tungkol yan. Bareta pa sa Radyo Nasyonal, pinapalansa pa ang Department of Foreign Affairs ang nakatalaan na pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman sa Estados Unidos. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DFA Secretary Enrique Manalo na nagpaparagos ang sinang pagkaplano, kabali na ang maging petsa asin mga isyong didiskuteron sa nasambit na meeting. Matandaan, kinumpirma ni Presidente Marcos, mabiyay siya pasiring sa Amerika para makipag-meeting kay US President Donald Trump. Gustong pag-urulayan ang mga isyong may koneksyon sa negosyo, depensa, seguridad, asin ang bagong immigration policy ni Trump. Erot naman nagkaulay ang duwang leader sa telepono kan magpaabot ng pagbati ang presidente ng Pilipinas sa kapangganahan ni Trump sa nakaliis na US election. Naisalbar ka ang Philippine Coast Guard ang sarong lalaking nahulog sa dagat sa Lucena Port sa Quezon karagtalikod na Domingo. Ipinahig ang Philippine Coast Guard na ang Coast Guard Substation Lucena Search and Rescue Team sa koordinasyon kan Sea Marshal Unit kan Southern Tagalog nagresponde sa insidente kan makaresibir ng report halis sa Duty Operation Officer kang Star Horse Shipping Lines. Sigun sa pamilya kang biktima, ang 50 anyos na residente kang poblasyon Milagros Masbate, nagbiyahe kay banan sa mga pamangkin, lulad kang MB Virgin de Peña Francia o Virgin de Peña Francia de 7. Ang barko naglarga sa Vapor Masbate Port kang Pebrero 1, asin nag-abot sa Lucena Port, sunod na aldaw. Mentras naghahanda sa paggaba, ang biktima, dahil pigilauman na naghali sa sayang
designadong lugar as in naglukso sa dagat. Ang biktima dati nang may mental na kondisyon susog sa pamangkin kani. Nagabot ang aki kang biktima sa Philippine Ports Authority Police para kunin ang ama. Dinara siya sa Quezon Medical Center para sa kadagdagan ng medical na atensyon. Inabiso ang Philippine Coast Guard ang shipping lines na magkurusin mas istriktong pagbabantay urog na sa pagbaba kan mga pasahayros. Sa mga ultimong bareta niya itong mga tugang, mga bareta pa mangyari sa Lado Nacional. Tinanggalan ning Chapa. Asin dagos ng pigdis elmaran ning service firearm ang sarong pulis na bistadong vlogger matapos sining ireklamo kang pamilya kan sarong babae na subot pwersa na pinainom nin ipinagabawal na bulong asin linupigan sa sarong farm sa Batangas. Ipinahig ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na presente na sa restrictive custody sa Police Regional Office 4A ang suspect na si Police Senior Master Sergeant Timothy T.J. Bertuccio, sarong vlogger na nagsikat sa sinasabi niyang mga sayang ang tato. Yun itong may pirmi na kahuba. Maisog-isog, tapos daog-daog man sila, sasabihin sila sayang ang tato. Sa presente, dinadagog na ang kasong administratibo laban sa suspect na pulis, mentras sinahalat pang mag-umay ang biktima na nasa ICU kan sarong ospital sa Batangas matapos matrauma sa sayang sinapo. Mientras tanto, pinaghahanap naman kang pulisya ang sarong pasubot ang sabwat ni Bertuccio na nabisto sila sa pangaran o alias na Anthony. Napagaraman nangyaring insidente sa sarong kaurugmahan bago magpasko kung saan pinainom subot ning juice na may halong droga ang biktima asin pagkatapos dinala kan suspect sa sayang farm sa Lipa City, Batangas asin dumana linupigan. Sigun Kipardo, nagluwas sa ginibong medical na positibo ang biktima na linupigan mentras sinalat pa ang toxicology report kung pinainuman agad nin ipinagbabawal na droga ang biktima. Ultimo marita ko dyan sa Lado Nacional, aprobado naman sa ikaduwang pagbasa kang House of Representatives ang propestong lin na dagos na nagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas. Iribo ang pagboto sa House Bill 10987 sa pagi nin voice voting. Oras na implementar, kabaling ipagkabawal ang nakaperang aktibidad arog kang pagresebiling taya halis sa offshore gaming operations, pagkukulusyon ng offshore gaming sa anuman na device, pag-operar bilang service provider kang anuman na kaparehas na offshore gaming operations. Kabali man ang pagkukulusyon ng pag-mantenir kang anuman na operation hub o structural complex kung saan manunuparan ng operasyon, logistical, administrative, asin support services kang offshore gaming. Pagbubugtak ng anuman na gaming laboratory o pagkataon ng serbisyo bilang gaming laboratory, pagproseso ng anuman na offshore gaming paraphernalia, asin pagtabang, pagprotehir, kan mga nasambit ng ipinagabawal na aktibidad. Matandaan, ipinagbawal ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ikatulong State of the Nation Address ang dagos ng pagpapasarado kan POGO sa Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras! 1 minuto magkalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mga paragos. Kay Van Tachan, sa samay pagbabalik ang mga baretang tilipon kan mga kakamping radyo. Mga bareta hali dyan sa DWEB FM Kamsur sa Ringkunada. Mga baretang tilipon kan KM Kakampi sa Partido Area. Asin mga bareta hali sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Asin iba pa mga bareta, tilipon man kan Kakampi Kamsur online sa samuyang pagbabalik. At yan! Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kaya ba naman sa mga bareta si Berry Dicena Berry? Mabalus June, sa detalyos kan mga barata, alin sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na, kakampi mo pa. Ang lokal na gobyerno ka na siyudad nin Iriga opisyalmente ng pinagpunan ang tinaganti sa paraan na Tinagba Festival 2025.
na kung saan nagayguan ng seri ng tradisyonal na amay na mga aktibidades, amay na paggagang aktibidades na kung saan pinapailing digdi ang sinasabing haram na pagtubod as in cultural heritage kan mga Irigenyo. Ang nasabi ng selebrasyon, nagpon alas 4 ng pagkaaga sa pagin ng sarong Diana, sarong parada sa palibot kan syudad, na minasinyal kan pagpon ka nasabi ng aktibidad. Alas 4:30 ng pagkaaga, sa na banal na misa na pinag-ibo sa St. Anthony de Padua na pinag-atindiran kan mga lokal opisyales kan syudad ng Iriga sa liderato ni Mayor Rex Cuba Oliva asin an mga empleados kan lokal gobyerno, mga residente sa mga devotos na kung sin an mga ini nagpamibi asin nagtaunin pa sa salamat. Pagkatapos ka nasabi ng misa, alas 5:30 ng pagkaga, ginibuman ang dawn procession kan Our Lady of Lourdes kung saan ang mga deboto pinag-ibanan ang imahen ni St. Anthony de Padua pasirang sa Our Lady of Lourdes Grotto. Ang prosesyon, pano-pano nin kanta asin man pagpamibi na minasimulo kan makusog na debosyon asin man pagkakasaro kan mga Irigenya ninuli sa siring na ansiring na ginibong tradisyon yung nagpoon kan tono para man sa Tinagba Festival 2025 sa siyudad din Iriga na nagpoon kasudma. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, nagkakaparang mga individual ang nakatalaan na maging bisita sa masudon na sesyon regular kan sanggudang palunsod kan na siyudad nin o kan na sanggudang panglaliwigan kan probinsya ng Camarines Sur para idula sa mga ini. Ang nagkaparang resolusyones na ipinasarkan Konseho Provincial huli sa sendan mga naging akumplishmento na nagdara nin honor sa probinsya kasudma sa sesyon regular kan sanggudang panglaliwigan sa parte kan other matters sa senda na naging agenda. Nagtindog ang abogadong board member halos sa Rinconada, si board member Atty. Shai Fardo Noble para piulayan ang presiding officer si Vice Governor Sal Fortuno Jr. na padarahan nin surat imbitasyon kan sekretariat ang Foot Forward Dance Group ang sarong deaf national athlete na si J. Philip Saruan Arce na nanggana ng bronzeng medalya sa Second World Games of Deaf Athletic Competition. Naginibo sa nasyon kan Japan, siring man ang national artist sa Tagabuhi na si Virgilio San Miguel na yuan kagibo kan mural sa Social Park sa Panuaan na Buhi. Ang siring nakagadan ni board member Atty. Shai Fardo Noble ay naprogram ng tulos kan mga members kan sanggudang panglaliwigan kasudma. Mientras tanto kasudma, ang naging bisita sa sisunod kan sanggudang panglaliwigan kan probinsya ng Camarines Sur, iusin da Mayor Jess Camara, asin Vice Mayor Jerry Tendero, kay banan ang mga members kan sendang konseho sa Libmanan, siring man ang mga department heads kan lokal na gobyerno para resibihon ang sarong plaque of commendation na ipinasarkan Konseho Provincial sa pagiging national awardee kan na Libmanan. Halis sa DILG matapos masungkit ang Seal of Good Local Governance Award kan taon 2024. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Mientras tanto yun, antes kita magparam, sarong impormasyon sa mga taga-Rinconada, magkakigupo nin pagsara. Kantinan po sa sarong lugar kang Naba, Balatan Road, para sa gigibon na Rinconada Festival of Talents 2025. Ngunya na aldaw, nagigibon sa Tapayes National High School, asin Tapayes Elementary School. Magkakaigo nin pagsara kantinan po sa lugar kang Kabungan. Kaya kung kamo hali sa Balatan, pwedeng gamiton ang tinampukan Kabungan San Francisco Malawag sa loob ng 2 oras po alas 7:15 ng paggaga hasta alas 9:15 ng paggaga para magtondalan sa baile sa kalye competition pun sa Tapayes National High School hasta sa Tapayes Elementary School. Mientras tantong ang mga lulunadan na hali digdi sa Banwa na Naba pasiring sa Balatan, pwedeng gamiton ang Naba Balatan Road at hindi na kaipuan pan mag-agi sa alternatibong ruta. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Yan sabi yun ng mga barata halidigi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Pagalit dyan sa Rinconada, isunod na mga baretang tinipuno pa sa partido sa paikan KM Kakampi Partido. Kaya para naman si Rene Orliosa sa mga bareta. Partido. KM Partido Kakampi mo Network News. Mabalot sa kakamping June o yan mga bareta gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Panagos-dagos ang pinagkukunduk tangga medical and dental mission kan gobyerno provincial kan Camarines Sur.
sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villafuerte digdi sa Banuan kan gawa Camarines Sur. Sa entrevista kasug mga pagkaaga kidating alkalde Raquel Lim, sinabi kay ninalo sa gabos na mga rarayong nga barangay kan sinambit ng Banuan, ang tapos nang nakonduktahan ni na Medical and Dental Mission kan Kaperte, kung kaya sa mga nakalis na aldawasin sa mga masunod pang mga aldaw. Ang sinambit na programa kan gobyerno probinsyal, ang dadaron sa mga barangay sa kasentruhan kan na Banuan na gawa tanganing ang mga residentes digdi. Ang makapag-approve sa ng libreng serbisyo medikal asin dental, orog na ang mga tios na mga residentes na mayong kakayahan na magbayad sa mga pribadong doktor. Sinabi pa kan dating alkalde na kanapet sa 2 ka na presenting bulan, kinibuan na medical mission sa barangay Bagong Bayan Pequeño. Mantang kasud mga ginibo sa barangay San Benito, asin ngunyan aldaw. Ang nakabaing na aktibidad na mangyayari sa barangay Panday. Nagapayag man ng labi-labing nga pasalamat si dating alkalde Lim kay Gobernador Luigi Villafuerte, asin na Congressman Elray Villafuerte. Dinuli sa padagos-dagos na pagtabang sa mga taga-Banuan kan gawa Camarines Sur. Ini sa likod kan ang mga nakatukaw na mga ilidong opisyal kan sinambit ng Banuan, ang bakong kalyado sa politika kan magaramang Villafuerte Siringman. Ang pagpapasalamat kan na alkalde sa ki Congressman Elray, ninuli sa padagos na tiwala sina kumpiyansa sa iya. Si dating alkalde Raquel Slim iyo ang opisyal na kandidato sa pagka-alkalde digdi sa Banuan kan gawa Camarines Sur sa lindong kan na Timuan Kamsur. KR Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata ARB hearing ka na Comelec ka gawa ginibo ka Sudma. Nilo Riana sa detalyas kan barata. Ginibo na kasugma ang ultimo sentence na election registration board hearing o ERB hearing ito kumalik sa Banuan gawa Camarines Sur. Ipuntanan na initial preparan ang pinal na voters list kan sinapit ng Banuan para po sa tigdagan natin na 2025 midterm election. Pagpangutan mismo ni Mr. Judicial Miguel Anto, Comelec Officer ng Banuan o Camarines Sur. Ang sinabit ng hearing bilang chairman, kaibaan mga miyembros kanya na si Mrs. Lina Grijalvo, kan local civil registrar, Mrs. Sylvia Obias, ang PSDH kan Banuan Duwasin Manros Primo kan PPCRB sa pinal kan listahan kan mga botante sa enterong Banuan ning Duwa Camarines Sur. Pinaghali naman subot ang mga o pinaghali naman digdi ang mga pangarang kan mga nagkagaradan kung saan ang listahan man ang gikan sa local civil registrar kan Banuan, mga naglipat pa sa rin sa ibang lugar. Deactivate kan mga obliga pinag-deactivate ulit naman kanday na kabuto sa duwang magkasunod na eleksyon. Mantang ipigdadagdag sinpigbutak naman ang mga bago na rehisto poon kan bulan na September. Baga po na bulan ni Febrero sa kudang September nakaging natin dito po si Riman naglipat man hali man sa ibang lugar pa sa Banuan ng Camarines Sur. Basta pa sa Comelec gawa mapaluwas naman subot sindanin na final voters list kan lambang barangay asin ini ipapadaraman subot din sa mga kanya-kanyang barangay na ipaski kumagaman ipost sa indang mga barangay bulletin board si Riman sa mismong bulletin board kan sa indang opisina na yaon mismo sa munisipyo kan sinabit ng Banuan. Dagdag na barata sa lado lokal para sa kakampi Network News. Ako man, si Nilo Riana, Morinaga. KR Partido, kakampi mo, Network News. Lalakin may kasong paggalapas sa Presidential Decree 1602. Arestado ka na tigaon na Philippine National Police. Dads Prado sa detalyas kan barata. Arestado kan mga operatiba kan tigaon PNP sa ginibong Manansali Operation sa Panginat ng Police sa Captain Enarvi Caplorese, officer in charge sa kariban mga personalis kan Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company, asin 5 Operation Regional Mobile Force Battalion 5, bandang alas 11:35 din aga kasod Pebrero 3, 2025, sa Surasais, Barangay Tinawagan, Tigawon, Camarines Sur. Pigbisto na kusado sa alias na 8 Atan, Raing tayo 2 anyos, may agom asin residente ka na sabing lugar kung saan nangyari ang pag-arestara. Siya na-arestara sa visa ka na warrant of arrest para sa kasong paglapas sa Presidential Decree 1602. May criminal case number TDAS-5433 na may pagrekomenda na piyansa na korte ng kantidad 30,000 pesos para sa iyang temporaryong pagkakalibre.
ipinaaraman sa sinabit ng akusado ang sa iyang mga diretsyo sa konstitusyonal asin ang dahilan kan pag-arestar sa iya. Asin sa presente, ninasa Ipaturakan Pulisya Kantigaon Municipal Police Station para sa mga magkakanigong disposisyon. Nasabing operasyon na bunga na pinapusog na kampanya kan kapulisan na kontra sa mga taong nagkasala sa aram kanlay, iyo man sabot niya na patunay ang pagtatarabangan kan mga namamanuan asin kapulisan para sa sarong matiwasay matlinong asin maswag na banmaan. Para sa Kakampi Network News at sa Prado, kakampi mo. KR Partido. Kakampi mo. Network News. Sa ultimong barata porma na nagsikad kasud mga pagkaga aldaw ni na Lunes. Ana taon na 4th Congressional Meet digdi sa partido area na madurar nin tulong aldaw abot noon maaldaw ni na Miyerkules. Ana pagbubukas kan karawat ginibo sa San Ramon Elementary School sa Banuan ka na Lagunoy, Camarines Sur. Nayuan kag padrinong ngunyan ka na kawat na digdi sa partido area. Mismo nga pinanginutan ni DepEd Regional Director Gilbert Sadzad ana pagbubukas kan aktibidad na yuan agin na mayor na bisita. Tinawanan doon kan direktor ang importansya kan pagiging disiplinado sa kawat. Sinabi kay ni kung gusto nga maging successful o matrayumpo sa maabot na panahon, dahil paggalingawan ang pagiging disiplinado. Nangapunan man ini sa gabos na sa iyang nasakupan sa departamento, nagibuon ang pagiging disiplinado. Tabangan man ang atleta na may angat para maging successful, asin na panghinuta na maging maging panalmingan kan mga kakian. Pera kan na talento sa pagkawat dakol ng mga atleta ang nagtriumpuli kan pagiging disiplinado ninda sa buhay. Tinaong emplo kan na opisyal ang bulanghiw na igwang man iba-ibang kolor na pag nagkasaro gabos nagiging magayon. Sinabi pa kan direktor na sa Roma na taga-partido na ibalik kan imahin ka na partido na kinakatakutan sa karawat, huli kan pagiging maray matibay asin na disiplinado. Presente man sa pagbubukas kan aktibidad si Camarines Sur Division na Superintendent Norma Samantela na nagpakusugmanin buot sa mga atleta. Pinag-inkaminar kaniyan mga atleta na pakarayon ang kawat kumini ang senan na magiging pasaporte sa mga masunod na aldaw na pasaporte para man sa mga masunod na aldaw sa masalangkaw na karawat. Mientras tanto, presente man sa sinambit na aktibidad ang nagkapiran mga alkalde digdi sa partido area. KR Partido. Kakampi mo. Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan ka na mga barata. Gikanigdi sa Kiam Kakampi Partido. Ang nagatod sendukan mga barata ang sendong lingkod. Rene Aurelio sa Mabalos sa Marinaga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:24 na ang oras gunyan. Pagkarin duman sa partido, isunod mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga. Kaya sa mga bareta duman si Junel Cuba. Junel. Salamat tabi ka Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi ka Kambing June na uyaman ng mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Inako kan Chief of Police kan Banuan kan Kabusaw Camarines Sur Police Captain Albert Hubin na yaon pa nagsisirkular ang presensya kan illegal na droga sa indang Banuan base man sa padagos na pag-monitor na ginikibo kan mga miyembros kan pulis sa laog kan mga barangay kung sa inda nakumpirma na igwa pagiraray na mga nagbibinta asin nagagamit kan ipinagpapangalad na droga. Patunay subot kaya anda kan nakalis na aldaw nakadakop sindan na dating drug surrendere alagad liwata na naembwelto o tintaranda sa pagpabakal giraray kan droga kanda madakop ini ikinanta kani ang iba pang mga persona na embwelto sa illegal drugs dyan sa Banuan kan Kabusaw Camarines Sur na padagos ng pinagmumonitor ngunyan kan mga miyembros kan PNP uyan party kan mga pahayag ni Police Captain Albert Hubin, Chief of Police kan Banuan kan Kabusaw.
So, masasabi ko po ang illegal drugs po sa Banwaning Kabusaw is igo pa. Ano po? Kasi po may namomonitor po kami na igo pa nanggad nagbebenta, nagagamit ng illegal drugs hindi sa Banwani. Ano po? Actually, may nadako po kami through bypass operation ning sarong persona na nasa watchlist B na mga drug surrendery. Ano po? Doon sa taga Barangay Barceloneta. So, igo siyang kang nadakop siya, igo siyang sinabi ng mga persona man na nagbebenta man ng mga droga sa nakabarangay niya. So, ikaw po kaming namomonitor as of now ng mga illegal drugs activities dito sa Banwaan mi. So, yan po sa mga pagkatrabaho sa ngunyan para po magkadarakop na yan, magkakaraso. Ana banwaan kan Kabusaw saro sa mga banwaan na kuta na nakabali sa listahan na pwede nang ideklara bilang drug-cleared municipality. Inihulita igwa ninga o alagad ninulita igwapa nin 5 drug surrendery ana napapa sa irarom sa ngunyan kan pinagapod na intervention da kung saan kan nakalisa na simana ipinagpasairarom an mga nisa drug testing para aramon kun anda mga nasambit na mga persona o drug surrendery ang nagpundura sa paggamit kan illegal na droga. Pighahalat pangunyan kan PNP ang resulta sa drug test kan 5 mga surrendery. Uya ang party kan mga paig ni Police Captain Albert Ruben kan Kabusaw. So, sa ngunyan po kaya, day pa kami, day pa drug cleared ang Banwaning Kabusaw. Although gabos na pong barangay na drug cleared na po. Alagad, igo pong 5 pang PWODs o itong mga drug surrendery na nag-undergo po ng intervention. So 5. So kan last week po, nag-undergo po sila ng drug testing. So hinahanap nila po si result kung ano po itong nangyari sa ng pag-drug test. Sana po, matapos sa itong 5 ito, mag-graduate na para po mai-submit nila po si document, si folder para po sa drug cleared municipality. Si Police Captain Albert Tobin ang Chief of Police kan Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Mientras tanto sa iba pang barata tanganing mapatunayan na daing katotohanan an mga sahot asin na pangraraot sa na an sinasabi kan grupo ni Konsyal Sun Marpil na nag-re-receive nin 35% na SOP sa mga proyekto kan Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur an grupo ni Alkalde Ches Camara kanda Limananda. Ginibo ni Mayor Ches Camara na ipuslugod sa Facebook ang gabus ng mga proyektong unyanda na nangyayari sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur, mga infrastructure project, drainage canal asin construction kan mga concreting kan mga tinampo para sindana mismo ang magapota sa mga kontratista kun may katotohanan umayo ang sinda mga sahot na haros puro sa na pamumulitika. Uya ang parte kan mga pahayag ni Mayor Ches Camara kan Libmanan. Actually, Sir Benji, may hiling po sa mga latest post ko po, si mga ongoing construction po kada Banwaan ng Libmanan, mga infrastructure, drainage canal, mga concreting po kan mga kalasada. Itigpo-post ko po ngunyan sa Facebook kasi nagsabi sinda na 35% na anong inaapod kaya na SOP. Itigpo-post ko po ini tanganig maaraman kan mga tao na may mga ongoing projects. Haputunin na po ang contractor. Anig po sinda na mismo. Kaya ngunyan po I am giving this information in response duman po sa mga post ninda na panraraot sa ko. Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Ches Camara kada Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, pedestrian lanes sa palibot kan Naga City People's Mall, pinupwistuan pagiraray kan mga illegal vendors. Boyet Paderes sa detalye. Makulog ng payo kan mga autoridad na nakaduty sa palibot kan Naga City People's Mall, pati na mga store owners uli sa dahil mapugol ang mga sidewalk windows na imbis na magdiin. Mas urong pang nagdadakol sa ibong kang pakiulagi sa mga inilalai ibo na tindahan na agihan kang publiko. Si Don kahit Claro Alfonso, Presidente kan Naga Market Stallholders Federation, problema nindaan matatagas ang 5 sidewalk vendors na daiman pigbabawalan magtinda alagad duman sana sa tamang lugar tin tamang oras. Aminado sinda na nagbabawi ang pag-iliban nindang negosyante pagkatapos ng malugi huli sa nakaaging kalamidad. Urog na kan pagbaha dala kan Bagyong Christine.
alagad itama mangkuta para pareho sindang makabawi sa pagkalugi dahil maging illegal sidewalk vendors. Para sa BBS News, Buhay Pader. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Papang detalyes kan mga barata, kaso nin rape sa laog kan siyudad Kinaga, naglangkaw ka nagtalikod na taon, sigun sa pulis, Boss O kay Isminda sa detalye. Pinagkumpirmar ka na Naga City PNP na naglangkaw ang kaso ni rape igdi sa siyudad ni Naga ka nakaaging taon na konsayin sigon sa opisyal nasambitan ng kaso naka-record dyan sa mga barangay sa itaas na porsyon na panikuwaso na Carolina asin na igwaman subot ni naiampag sentro kan siyudad ni Naga kan nakagisubot na 2023 kaso kan rape sa Naga hababa alagad kan nakaaging taon inisubot luminangkaw nakadaklan digdi impuelto iyo padrasto pinsan asin kabarkada na kunsain na ibasubot digdi nakualang o nangyari rape sa irinuman na mga kadaklan mga teenager nagiging biktima paglangkaw subot kan record kan rape digdi sa siyudad ni Naga parte naman subot ini kan mga nagkakadaralan sa social media na kinakaipuhan an intervention digdi kan malalain na sektor tangani subot na mabawasan asin maibitaran ang teenage pregnant asin ang kaso ni napaglangkaw din rape igdi sa siyudad. Para sa Kakampi Network News, Oscar-Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ay papang detalyes kan barata, National Food Authority sa Camarines Sur preparado kun idideklara ang National Food Security Emergency. Darrell Banya sa detalye. Nakatalaan ng ideklara kan gobyerno ang National Food Security Emergency hunya na aldaw Pebrero 4. Katakod kay ni nagsabi ang National Food Authority digdi sa Camarines Sur na preparado silang magpabakal sa mga lokal na gobyerno asin makasiguro na maray na klase ng bagas ang ipapaluwas. Ipinahayag ni Marvin Malabanan, ang branch manager kan NFA digdi sa probinsya na nakikipag-coordinar na sila sa mga lokal na gobyerno na nag-aabiso na pwedeng magbakal ng bagas. Mga LGU subot ang direktang mabakal sa inda, alagad bako ang mga traders. Dapat bastante sana sa consumption kan mga namamanuan, ang babakalon base sa daily consumption requirement sa datos kan Philippine Statistics Authority. Dahil paman subot pinal ang guideline sa distribution schemes kaini. Sa presente, igwani na sa 300,000 na sako ng paroy ang NFA, mantang igwaman ng 20,000 na sako ng bagas. Inasigurar ni Malabanan na maray ang kalidad kan bagas, bakong araw kan paghula kan iba. Sigun man sa Department of Agriculture or oras nang maideklara ang food security emergency, tulos naman na mapabakal ang NFA rice o mababakal ang NFA rice sa kantidad na 38 pesos ang kada kilo kaini. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mientras tanto, gadaan ang sarong persona matapos na inisuntukon kan sarong tsuper dyan sa parte mismo kan Banwaan kan Gain sa Camarines Sur. Nangyari ang insidente alas 9 din pagkabanggikan nagtalikod na daw sa Barangay Zona 5 Barangay Malbung Gain sa Camarines Sur. Ang biktima pinagbistong si John Ronda Kabasi Iya Magtaas, 21 anyos sa sarong pintor. Residente kan Zona 5 Barangay kan Sampaloc Gain sa Camarines Sur. Ini anyaon sa impluensya kan Agua di Pataranta. Segun sa report kan mga miyembros kan Philippine National Police, napagarman na ang suspect pinagbistong si Ray Manuel Chodoro E. Abilay, 34 anyos soltero sarong tsuper, residente kan Santiago Street Barangay 1st District, dyan sa Banwaan kan Gain sa Camarines Sur. Napagarman na nagkaigwanin mainitan na diskusyon ang nasambit ng biktima asin na suspetsado na urag ang
Suspect asinda digdi pinagsuntok sa lalawgon ang biktima kausa tanganing ini matumba sa simentadong tinampo. Tulos-tulos ining pinagdara sa Bicol Medical Center. Alas 10 na pagkabanggikan sa iyang ina na si Marilyn na Magtaas I de la Rosa. Alagad kaso bang o kasod mang alas 12:24 ni na pagkahapon pinagdeklara kanda atinding physician o doktor na si Elena Rosales Tatad nagadan ang nasambit ng biktima. Iantabi kakamping June ang mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News. Jonal Cuba, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat, Junel. Hali dyan sa BBS FM. Oras ganyan mga tugang. Alas 6:36 ng pag-agada. Mabalik po ang mga bareta sa Kakampi Network News sa mga huring bareta at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Loader Camarines Sur, may kakilala kong handang magserbisyo. Laging pinapakita pagmamahal sa kapwa. Hindi kailangang magduda dahil siya ay subok na. Dami nang nagawa, hatid sa atin ay saya. Maraming Kamara. Camarines Sur, through the provincial board members and Congressman Elmer Villafuerte of the 2nd Congressional District. I thank, and on behalf of the municipal officials headed by Vice Mayor Jerry Tendero, we cannot attain this prestigious award seldomly given to the local government units. So on behalf of the people of Libmanan, the non-government and people's organization, the national government agencies assigned in the municipality of Libmanan, we extend our gratitude to the provincial board for giving recognition to our effort as the 2024 Gawad Kalasag National Awardee Beyond Compliant, back-to-back Seal of Good Local Financial Housekeeping Awardee for 2023 and 2024, and at last, for the first time, the Seal of Good Local Governance 2024. To all of you, thank you so much. God bless and mabuhay po ang banwaan ng Libmanan. Thank you. Parte ang kamapayag ni Alcalde Jess Camara. Mientras tanto, huliman sa kaugmahan kan mga miyembros kan sangko ng panaluwigan kang Camarines Sur na gikan sa banwaan kan Libmanan, nag-arambagan kasugma para sa pang-isnak kan mga opisyalis asin empleyado kan Libmanan LGU na yaong kasugma sa sangko ng panaluwigan. Yan sa Bayero Tinda Bukal Darius Bubuino Prasin man Bukal Mulo Hernandez. Abot man sa 27,000 pesos ang natipon gikan sa ambag ka mga board members asing kang vice-gobernador kan Camarines Sur. Sa iba pa mga bareta niya tungo sa lado lokal, matapos ideklara kan Department of Agriculture a National Food Security Emergency, kasugma o ngunyan aldaw, preparado man ang National Food Authority sa probinsya kan Camarines Sur para man sa pagpabakal ni baratong bagas. Sa rarom kanasambit ng deklarasyon na pagraban ki Marvin Malabanan, ang branch manager ka National Food Authority sa probinsya kan Camarines Sur. Sa rarom kanasambit ng deklarasyon, ang kada lokal na gobyerno pwedeng direkta magbakal sa National Food Authority na ipabakal man sa mga konsumidor sa habumang presyo. Napaganaban na sa presente, may 300,000 sakos ning paroy ang NFA, mientras na 20,000 sakos man ang bagas na yaon sa ilang bodega na preparadong ipabakal sa babang kantidad matapos ang deklarasyon kan National Food Security Emergency. Mientras tanto, ipinahayag man ni Acting Regional Manager Jolie Liena Risas kan NFA sa Bicol. Nagilawam siya na makikipagtabangan ang gabos ng mga opisyal as empleyado kan National Food Authority sa sinambit ng programa
serarom kan deklarasyon. Sa iba pa detalles ka mga bareta sa lado nasyonal o sa lado lokal, operational na pun kasugma ang Ka-Forte Dialysis Center dyan sa Banawaan kana Sipukot, Camarines Sur. Ang Ka-Forte Dialysis Center ang naging silensyo mentras na inipigpaplano sa good na ikonstruir ang edipisyo na namumugtak sa Hospital Road, South Centro, Sipukot, Camarines Sur, katayin sinakan Sipukot District Hospital. Ini naging posible huliman sa paikipagtabangan kang Kidneywell Medical Health Services Incorporated. Kasugma, tulos inaporbitsaran kan mga may helang sa kidney ang pagpapadialysis sa sinambit ng Ka-Forte Dialysis Center serarom kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Mientras tanto, ngunyan daw, sarong serbisyong Ka-Forte man ang ihatod diyan sa Banuan kan Sipukot, Camarines Sur sa ispersos kan provincial government kan Camarines Sur, kabali naman ni Congressman Elry Villaforte kung saan mahatod di mga serbisyo medikal sa mga barangay kan Malubago, Sipukot, Camarines Sur on alas 8 nin pagkaaga ngunyan na aldaw. Balita sa luwas kan Pilipinas ngunyan. Na-recover na sinabistuna ang 55 halis sa 67 biktima na nagadan sa US mid-air collision kan American passenger jet as in US Army helicopter harnis sa Riga National Airport. 5 milya ang distansya sa Washington DC. Sigun ki Washington DC Fire and EMS Chief John Donnelly, kumpiyan sa mga rescuer na ma-recover ang natanapang mga biktima halis sa Potomac River kung saan buminagsak ang duwang aircraft. Nagpaparagos man ang salvage operation sa Rikids kan nagsalpukan ang aeroplano asin helicopter. Pingilauman man na bago rin lifting operation sa Rikids na nasa Potomac River ngunya na pagkaaga oras duman sa Amerika. Mga tugang, iyan po mga baretang sa lunaan tibiaran sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Martes, sa 4 na kabulan na Pebrero taon 2025. Mga baretang live na antabayanan sa Rabay sa 99.9 WEB-FM Kamsud, yan po sa Rinconada area, 99.3 sa KM Kakampi Partido area, asin man po sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pag-aran ka sa tuyang mga pagriba, mga news anchors, mga reporters, asin mga pagriba sa technical, kay banan ko ligi sa Kakampi Kamsur Online sa Naga City, si Ken Palma. Ako po si Jun Bernas, mabaros na marika sa pagkadabay sa masunod niya itong pagkatuning amay ng mga bareta. Mga baretang on-air online, inipuang Kakampi Network News.